Resulta ng bakod ng aking mangga. Ayan. Aming mangga pala kasi hindi ako. Pero dahil nasa lupa kita, akin ka na, di ba? So, ayan, nakikita nyo naman, nasa loob ng boundary ng aking lupa. Ito yung guhit, oh. So, sabi nila, pag nasa loob ng iyong bakuran, sayo na, nabili mo na yan, kahit hindi ikaw ang nagtanim. Yan, ganda ng weather. Maya maya mainit na yan. So, and dito, ayan, oh. Yan yung pinabakuran ko, yung aming boundary. Kasi ito, waterway yan. Siguro bukas o sa isang araw meron na yung tubig para sa bukid, ang irrigation. Kaya kailangan kong bakuran yan para hindi umabot dito sa gilid ng bahay. Ayan, nahukay na, lumabas na yung kanyang yung kanyang ilalim. Yan siya. So, kailangan kong padiran dito. Kaya, ayan. Kailangan pa ng maraming panambak para pumantay yung lupa, yung level ng lupa dyan, papunta doon. Dapat magka-level yan para hindi siya bahain. At humina yung pundasyon ng aming bahay. So, ayan na ngayon. Medyo malinis na ang paligid. Hindi ito na lang sa bakanting lote. Kailangan ko rin yung patambakan. Maging maayos yung aming paligid at hindi pa mahaya ng sawa kasi bukid yung katabi namin. So dito pwede akong magtanim ng gulay kapag maayos na siya at naka-level na, matatambakan siya. So yan, mas maganda pag meron tayong gulayan sa paligid. So as of now, ayan, ang mother kong masipag, kinukuha niya yung dahon ng nyug na pinutol para gawing walis. Yan siya, ganyan siya kasipag, oh. Mag-80 years old na yan si Lola, pero masipag yan, hindi pwedeng tumigil sa trabaho kasi magkakasakit daw siya pag siya ay tumigil sa kagagawa. Kailangan lagi siyang may binubuting-ting, hindi siya pwedeng tumigil sa isang tabi. So yan ang lola namin, masipag, yung typical na masipag na lola. Yan, kahit taong bahay yan, ang sipag niya, ginagawa niya hanggat makakaya niya. So, ang sipag, di ba, ni lola namin. Ang nanay namin pala. Yan. So, ito yung aming bahay. Nagmukha na siyang mainit. Bahay namin na wala pang nakatira. Unfinished pa. Wala pang pintura. Kasi ang paligid. Pero, para maging maaliwala siya, maganda naman dito sa lugar namin. At least, may mga puno pa rin. Malilim. Ayan. So, ayan. At ito naman ako. Tulungan ko yung aking nanay. Ayan ang aking nanay. Ayan siya, ang aking nanay. Tulungan ko siyang maglinis kasi habang maaga pa. Time now is only 6 o'clock in the morning. Pero ang init na dahil super ang init ngayong panahon na to. May 7, 2024 date for today. Yan. So yan, for today's video update lang sa aking pinagawang bakod. Nga pala, yung aking palang ginastos dito sa aking bakod, magmula dyan hanggang doon lang. Hindi ko alam kung ilang metro yan, basta yan kahaba. Yan. Umabot yan ng almost 80,000 including na yung labor and material. So, sa mga nagbabalak magpagawa ng bahay, pag bahay nyo ipinagawa nyo, yan, sa akin bakod pa lang para makakabuo na ng isang maliit na bahay. So, mahal ang magpabakod ng hollow block kasi kailangan nilang maglagay ng beam dyan sa ilalim kasi nga ito ay waterway dyan sa bandar yan. Ayun, oh. Kita nyo yun. Waterway. Yan. Waterway yan. Papunta doon sa mga bukirin. Sa kabilang highway. Lulusot dyan doon sa kabilang highway. So, kailangan kong bakuran to para hindi maubos yung aking lupa. As you can see, natitibag na siya. Ayan. Yung puno ng nyog, dapat nasa align yan. So, natibag siya. So, ganyan nangyari. Kaya pinaputol ko na kasi sisirain niya yung pinagawa kong bakod pag lumaki pa siya.
Kaya ko pinaputol na. Kaya kailangan pagkagastosan doon, hindi lalala yung problema. At lalong dadami ang gastos. So, ayan, update lang sa aking ginawang bahay, yung bahay namin at yung pusa namin. Ayan o. Kita niyo, naglalaro siya, nakahanap siya ng kalaro. Bakit ka naligaw dyan, Muning? So, ayan, sige. Ang lilim na, sisilbing lilim na lang sa paligid ay yung puno ng alatiris. O, diba? Ang ganyan ang tingnan. Kasi mainit ngayon. So, hindi ko pa siya pinatanggal dahil hindi naman kailangan tanggalin. Yung ito lang mga puno na to. Para, kasi umaabot na siya hanggang doon sa bubong ng bahay. Sisirain niya yung bubong. Kaya, pinaputol ko na yung mga puno ng ipil-ipil. Kusa lang kasi yung tumutubo. Hindi naman yan tinatanim. So, ang hirap. Mas mahirap pag mag-renovate na naman ang bubong. Di pa namin natitirhan, sira na ang bubong dahil sa mga naglaglagang mga sanga o mga dahon ng ano. So, ngayon, ang ginawa ko, dahil may bagong bakod kami, nakita nyo to. Ito puno ng malunggay. Tinusok ko lang dyan, kaya lang tag-araw ngayon. So, hindi ko alam kung mabubuhay siya. Ayan, dati dito may puno ng makopa, may puno ng nyog, alatiris. Ngayon, ito na yung bago kong tinanim. Yung napakasarap na guyabano, ang sweet niya. So, dito ko siya itinanim sa corner para naman at least merong kapalit yung mga puno na natanggal dito. Ayan, ayan, ang alatiris. Tumutubo na agad siya, pinutol namin. Tapos, ito yung puno ng makopa. Ayan, tingnan nyo yung gulo ng aming backyard. Ayan siya. Ito yung nyug namin na puno ng bunga. So, hindi ko yan pinaputol. Kasi nga, okay naman siya. Nasa loob pa naman siya ng bakod. So, hindi ko na siya kailangan ipaputol. Kasi sayang naman, namumunga siya. So, ito yung likod ng aming bahay. Ayan. So, ayan siya. Unfinished pa talaga. Ang dami kong kailangan gawin. Kailangan matambakan hanggang dyan para naka-level yung aming sahig. Ayan. Nag-ihaw sila. Ito. Dito yung gilid din. Kasi meron ditong daanan ng tubig palabas. Ayan. Ito yung magiging kanal yan palabas dito. So, ayan na siya. Doong banda may tubig pa. So, ito yung sa akin. Ganda sa dulo doon. Ayan. Ito yung waterway na pinalagyan ko ng bakod. Tapos, ayan. Tapos, ito naman yung side ng bahay. Ayan siya. Kailangan din pagbakuran. Ayan. Agba-vlog. Paskan Manong. Ayan, gagawa din si Manong ng kanyang bakod kasi meron ditong kanal. Ayan, ang kanal. May kanal din dito sa aming pagitan na labasan ng tubig. Galing pa sa irrigation. Malunggay. So, ayan, di ba? Ang daming scrap. Paala kami di 40. 40 tayo, bayaran ko namin na lang. Ajay Halo Black Manong? Okay. Ayan. Ito yung paligid ng bahay. Daming linisin. So, dito yung harap. Yung highway na yan. Malapit lang kami sa highway. Yan ay national highway na. Ayan. May aso nag-woof-woof na. Alatiris. Dito. Sa panahon ngayon, hindi na pinapansin ang puno ng alatiris. So, kahit ang daming bunga, ang sarap panguhan.
ito yung pagkain namin ng bata kami. Pero ngayon wala nang kumakain bata dito. Hindi nila alam ito yung pinakamasustansyang prutas. Parang kang kumain ng strawberry sa dami ng mga nutrients na makukuha mo dito sa Alateris. So, kaya ang mga bata ngayon wala nang alam kundi mag-computer, mag-cellphone at matulog, kumain. So, bago na ang generation natin, hindi natin alam kung anong mangyayari sa next generation pag ganito lang ang ginagawa ng ating mga kabataan ngayon. So, back to the house na ito, unfinished pa. Ayan siya. Saka ko na ulit i-video yung aking buong bahay pag ako ay nakapagpa-finish na sa loob. So, hanggang dito na lang. Saka na ako mag-update pag meron ng update ang ating bahay. Bye for now. Bye. Thank you for watching. Bye-bye. Bye-bye. Ang init na ang aga pa. So, bye-bye.